day 9 of our YouTube journey and tracking my progress this 2026. So, quick update lang sa channel natin. Bale, ang pag-uusapan natin lagi is yung isa nating channel. Okay. So right now, ilalagay ko muna yung mga natutunan ko for today. First is yung sa captions. Pwede tayong mag-generate ng auto caption. Tapos, gawin natin siyang template para sa manual transcription natin ng caption para alam natin yung duration. Grabe pagod ako ngayon kasi parang ang tagal ko ngayong nag-i-edit. Oo, ang tagal ko ngayong nag-i-edit kasi medyo hindi kasi hindi napunta sa feed ng mga tao yung third upload natin, pero at least na-reach pa rin niya yung 1k view mark, and still it's good, pero nasa initial phase pa lang yun, initial stage ng distribution ng shorts. Sana ma-reach natin yung 30k dito sa ating fourth upload. Sa fourth upload natin. Okay, captions. First is yung captions, tapos kailangan maayos yung captions, malinis, tapos yung parameters natin 50 ba? Bali, ang ginamit na nating font is yung Montserrat. Font is 20. Ay, tama ba? O, 20. Tapos, ang tawag dun sa is ang thickness ng text border 50%. Then turn on the shadow. Yan. And in the effects, just choose the first option. Ayan, grabe, ginabi tayo ngayon ng tapos ng video natin kasi pero mas maganda yung gawa natin ngayon as compared dun sa first ever video natin. Bali kung irarank ko siya based dun sa first, second, third, and fourth video, itong fourth video yung nasa rank 1, yung unang upload natin rank 2, yung third upload natin yung rank 3, and yung second upload yung rank 4. Based lang yun sa sa tingin ko is maganda and tatangkilikin ng mga tao. Actually, yung video na in-edit ko ngayon, dapat niya sempero, di ba? Pero pero may nakita kasi ko, so nag-i-scroll kasi ako sa TikTok kanina, tapos nagandaan ako sa video. So, yun yung parang ginawa nating inspiration. And yung titles naman natin, I think is may pang-hook sa audience. So, sana. So, if ever man na mag-boom yung ganitong klaseng itong fourth video, at na yung gagawin nating pattern. I-clear ko lang yung captions, but still mga around
ano, 20% minimum ng whole duration ng video. Yun yung ating options. And then, ano ba bang lessons learned ko? So, yung pinaka-highlight na natutunan ko, captions. Oo. Kasi di ba naghahanap ako ng free. Tapos yung VN, free. And then, dun ko nalaman na i-split lang pala. Kasi ngayon ko lang nalaman, mas ano talaga, mas okay talaga na magtingin-tingin ng tutorial sa YouTube kaysa mag-tanong-tanong kay GPT. Kasi text-based lang sa GPT. Kumbaga, hanapin ko pa kung anong nangyayari talaga, kung saan yung tagal nun. So, yun. Tapos, ayan. So, ilan subscribers pa tayo kahapon? Hindi ko alam. Pero ngayon, I think 30. Oh, I think 30. Actually, 31 yun eh. Nabukas ng isa. Naging 30 na lang. Gara. So, ayan. Ayan tayo. Hello, guys. Kaasar kasi naputol. Hindi ko alam na naputol. So, sayang yung mga pinagsasalita ko. So, naputol pala dun sa ano. So, chinek ko yung video. Naputol din sa sinasabi kong 30 subscribers. Yan. So, ayun. Ay, may natutunan rin pala tayo dito na ano. Wait lang. So, first, so may mga natutunan tayong based lang sa speculation, coin theory, and based sa observations kung paano gumagana ang YouTube algorithm. So, sa pagka-upload, wait, list ako baka malimutan ko. Upload sa mobile. Then, sa desktop tayo mag-edit. Tapos, schedule na lang natin. O sa mobile. Sa mobile, schedule upload natin. So ngayon, ni-schedule ko kayo ng 11 PM eh. Kasi sayang naman, wala tayong upload for the day. Kung ipagpapabukas ko yun, hindi tayo consistent for the day. So yan. Yan lang naman ang ating update for our second channel. And I think mas magbobog na talaga tong second channel ko as compared to this one. Although hindi na nga natin na-expect na magbobog to. Pero gusto ko pa rin ng 50 subs para recta live na lang. Tsaka walang putol-putol. Tingnan mo, naputol-tuloy yung video natin. Diba yan? I-edit ko pa. Maglulutuin ko lang naman. Pero kasi matagal i-export kasi nga ako lang naman yung gamit ko. Hindi siya kasing powerful ng laptop. So yan. Ngayon punta naman tayo sa ating main channel. So main channel tayo. Close ka muna. Wait. Main channel. Yan. So, pagkagising ko, as in, nagkaroon na agad ako ng idea. Kasi nasa kama pa ako, hindi pa ako toothbrush. Kasi nakahiga pa ako. So, nagkaroon ako ng idea, nag-search agad ako. Siyempre, tanong tayo kay JPD kung okay yung idea ko. Then, siyempre, todo support siya. Ganun naman ang role ni GPT, todo support kahit sabog idea mo. Pero ito tama ka naman yan. So yun nga, mayroon tayong idea.
Kasi itong channel natin, so pinabala ko na rin mag-upload ng short dito kasi sayang naman nakatenga lang siya. Tsaka I think, kanina nga feeling ko kasi okay naman yung magiging lagay ng shorts ko dito kahit mabagal. Kasi umabot ng 2K eh. Umabot ng, wait lang, check ako. Umabot ng 2K. May umabot akong short na 2K. So I think okay lang siya. As long as hindi trapped sa 0. Pero yun nga, may in-upload ako kanina. 8 PM na short. As experimental sa idea na naisip ko kanina. No views. Oh, she. So yun, no views siya. Kaya tas feeling ko ang pangit din kasi kung ako rin yung audience, hindi ko pa panoorin. Ba't ko pa panoorin? Ang gara, yung pangit ng quality. Pero yung mga in-upload ko naman, na yung mga nauna dito sa main channel na short, wala kang kwenta yun eh. Pero umabot ng 2K. 2K views. Bakit? Ba't niya pinanood? Paano dumaan yun? Siguro dahil sa hashtag. Siguro. So yun. Eto naman, ang pangit. So gagamit lang tayo ng dito. Same pa din. Pero actually, mas low. Hindi naman siya low effort. Parang same lang. Yung level ng shorts dito. Tapos, sa phone ko lang i-edit. Type lang ako ng text and caption. Wala nang pangmalakasang edit. Yan yung kagandahan dito sa second idea. I mean, sa idea ko dito sa main channel for the shorts. Kagabi nga naiisip ko I mean, parang mga kwento na voice overs, ganyan. Tagalog stories. Kaso, para siyang short story. May narrator, ganyan. Pero since short siya, mga under 2 minutes lang. Under 2 minutes lang dapat. Kaya ko naman, kasi gagawa lang naman ako ng story. Wala, ano. Pero pinag-iisipan ko pa kung yun ba yung gagawin ko dito? Or yung sa tingin ko na madali lang gawin. Ganun. Feeling ko yung alam ko na gagawin ko. Oo, alam ko na. Wait, lilis ako. Wait. Gawa na yung tab called ideas. Yan, okay. So, idea. Nasa production plan pala. Wait. Eto. Oo. Wait. Or idea number 5. Background video. Tapos overlay tayo ng para motivational / inspirational talks. Para kung gusto man nilang manood ng long form videos ko. Hindi rin masyadong nagkakalayo kasi ala naman maglagay ako ng random niche ng shorts. For example, voice over ng horror stories, ganyan, mga creepy. Tapos yung long form ko ganito. Pero kasi nabasa ko separate yung pag-ingest ng YouTube AI dito sa contents nating lahat. So yes, ganyan. Tapos ayoko nang
Mas gusto ko yung ganito, mas gusto ko talaga yung ganitong journal lang. Hindi siya, less stress siya. Kasi kunwari, after ng day ko, mag, mag-video lang ako sa sarili ko, then rekta upload na. Wala rin ako manonood. Tsaka, hindi ko rin naman minamarket itong channel ko. Kung ino-market ko yan, edi sana pinagkalat ko na sa sa TikTok. Pero hindi, kasi kung may gusto mong manood, maganda na organic encounter. Organic encounter. So yan, ito yung production plan. Meron na pala tayo, delete later. Yan. So yan, namimili lang ako sa idea 1, 2, 3, 4, 5. Yung idea 2, trinay ko ngayon. And parang hindi siya maganda. Pero ganoon din naman yung sa channel ko nga, di ba, meron ako in-upload na isang short. Umabot siya ng 2K views, pero parang ang tagal niya na 0 views yun, or mga 100 views. Tapos ganoon, ang galing. Ang galing naman. Pero ayun nga. Feeling ko si short skit, tapos itong very short stories, idea number 2, idea 3, itong motivational quotes, pero iba lang yung video sa likod. Idea 4, iba lang video, tapos eto is dialogues, kwentuhan. I think may story or maybe funny. Idea 5, almost same nung number 3, pero iba lang yung video background. If ever man na magbo-boom yung idea 2 tayo kasi sobrang dali lang nun. Kaya ko mag-prepare ng 30 shorts, i-schedule ko na, tapos wala na akong gagawin for the whole Pwede tayo mag-upload ng 3 shorts per day kahit walang views yung mga yun. It's fine. Parang pangat naman nun. Pero yun, okay lang. Kasi, what if sa shorts talaga tayo makakahakot ng subscribers and not sa long form ito, which is paboro sa akin kasi una, wala makakanood sa mga pinagsasabi ko dito. Pabor sa akin yun. Pero syempre okay din kung may manonood. Para at least, di ba? Kasi kung magbo-boom man yung short, edi sa short na yung main source of engagement natin. Either of the two, kung ano man ang dumating. Ayan. Okay. Then next is sa physical activities natin and so work, parang wala na masyado physical activity. Hindi ako masyado naging active today kasi nga parang umaga pa lang nag-work agad ako, tapos pagod na ako sobra hanggang ngayon nag-work ako kanina ng hindi yung pero kasi work na rin to mga side hustle natin. Tapos nga pala, so yun lang. So dapat back ako ngayon, di ba? Kasi nga dapat back ako kahapon, tas back ngayon. So hindi ko nasingit. Grabe, dapat 30 minutes lang nasingit mo yun Pero hindi ko siya nasingit. Ang nangyari, gagawin ko dapat ngayon, kaso inaantok na ako. So bukas na ako. Ang gara. Hala. Pwede pala philosophical na lang. Thought-provoking / philosophical / inspirational. Pero kasi tagal nun Tagal nun mag-boom.
pwede natin yung ihalo sa nagbo-boom. Oo, ngayon, pag-isipan ko. And then, yung sa music. So, yung sinerge ko nga pala yung sa music, yung partnership deal. Wala na pala nun sa YouTube. Instagram and TikTok meron. That's why, gagawa rin tayo for IG. Pero, wag ngayon. Hindi pa sa ngayon kasi pagod ako. Pagod pa ako. Hello, pagod pa ako. Kaya ayan. Ayan to. You wanna know who's watching your videos? Like really watching your videos? Just your account, liking it, watching for a quick second, you're gonna get shadow banned. So I'm gonna give you this sound. Okay. So yan. End na natin. Wala na akong sabihin. Feeling ko meron akong na-miss na dapat sabihin. Okay. Ayun. Add ko na rin. So, in-off ko muna yung mga alerts natin. Naglolo ko kasi yung sa Big X. Hindi ko alam ba't siya naglolo ko. Kasi if may open na, for example, going up, close na dapat lahat ng positions na going down eh. Weird. Feeling ko dahil sa ano lang to, nagkamali talaga ako ng pagkakaset ng... Tapos tingnan mo. May mali ako kasi ang aga ng break-even ko. Although kung hindi ako nakamaagang break-even, marami akong loss dati. Pero kasi nasasayang yung malaking profit sa ano. For example, ayan, isa sa mga disadvantage na to, nagcha-charting ako, paano mo mapapakita sa inyo kahit may gusto ko ipakita. Alam, pwede ba akong gumawa ng mentorship program? Kaso alam nyo guys, kaya ko mag-mentor, kaso lang ayoko kasi ang hassle, tsaka ano, basta ang hassle, okay lang din naman. So, babayaran nyo ba ako pag siguro kapag napatunayan talaga natin na our system, this one is really beating the market. Pero may mga taong nabit na yung market, pero syempre, sasabihin ba nila yun? Hindi nila yun sabihin kasi pinaghirapan nila yun eh. Dugot pawis ang inalay nila. Tapos, i-exploit lang yun ng ibang tao. No? Ako naman, okay lang sa akin. Gusto ko mag-mentorship. Medyo magaling naman ako magturo. Tsaka gusto ko mag-build ng community. Yes, community. Pero siguro matagal pa yun. Pero kung bibigyan lang ng chance. Pero kung di bibigyan ng chance, okay lang. Late na bagay. So yun, for example, today, sayang yung short. Siguro kailangan ko, ang hirap pagkasyahin sa ano, na 24 hours. Actually, hindi 24 hours. Sabihin na natin nakahiga tayo for 8 hours. So that's 16. Sa 16, hindi naman 16 hours, mag-ano ka. Alam, paano ko ito i-ano? Kasi kung i-manual natin ito, maganda. Maganda ang i-manual. Kung kung naka-manual ka, medyo maganda yung kaso nga lang nakabot kasi tayo eh. Minimal movements lang eh. Madedetect yun, depende sa sinet nating statistical figures. So yun. Bali yan. Yun ang ating summary. Summary for this day 9 of our YouTube channel.
journey. By the way, meron nga pala ako share. Yung YouTube channel na tinay ko ng inspiration. Ho! Okay, yung YouTube channel natin na pinagtagan ko ng inspiration, which is also ginawang example ng isang YouTuber na napanood ko. Tinake down niya yung channel niya. Nanonood ako kanina eh. Basta wala. Tinake down niya. Bakit? Pero yun, siguro dahil napanood niya yung video and maraming gagawa ng style, yung ganon. Ewan ko. Pero ganon nga yun. Parang ganon. Hala, gusto ko rin tignan mo naka-live si Speed. Daming nanonood. Okay. Tapos, pwede rin yung ganito. Tignan mo si Felix. Subscribe tayo kay Felix. Kilala niyo ba si Felix? Felix Friends Community. Pwede ako gumawa na ganito. Ha? Pero kasi long form content eh. Hassle talaga mag long form content. Yung long form content ko, ganito, ito. Or live. Kasi long time mag-edit. Tagpi-tagpi lang okay. Pero sa second channel, todo edit ka. Grabe ka naman. Parang walang pinagsamahan. Okay. Tingnan natin kung magbo-boom yung ating. After a week, check natin yung second channel natin. So, nag-start yun creation ng January 5, first upload January 6. Bali, 6, 7, 8, 9. Pang-apat pa lang ngayon. Basta kung ilang upload na yun. Kung ilan na yung upload doon, yun yung number of videos na meron tayo sa second channel. So, 3 days na lang and 1 week na siya. 1 week old. Babalikan natin. Sana mag-boom. Sana mag-boom. Tsaka focus muna tayo dito. Padamihin natin ng ating subscribers. Alam ko na ginagawa nitong mga nandito. Rinse and repeat lang po. Tingnan mo itong si Felix. Si Felix, nag-rinse and repeat lang. 3 weeks ago lang yung wait 3 weeks ago. So meron na to 8 months ago si Felix, pero prior to this meron pa tong ibang content nilago na niya kasi nakaipon na siya ng maraming followers. So ganun. Goal natin for this channel 50 para hindi na ako edit. Sa isang channel natin, goal natin doon is at least 1,000 subscribers. Yun lang. Kasi yung revenue nun naka-pull. It doesn't matter kung 1,000 or 10,000 yung subscribers mo, as long as yung views mo and engagement, views madami, and engagement dun sa content mo. So yes, grabe, parang mas pinagtuunan ko ito ng pansin kaysa sa charting. Kawawa naman yung charting ko. Uy, okay lang yan. Tingnan mo, feeling ko yung charting natin, mag-ano tayo?
dito sa charting, siguro ano na naman to ang ginagawa natin. Sige nga, pag ano magla-live tayo. Live charting. Pero kasi, kumbaga hindi na to live charting kasi nagawa ko na eh. Tinitingnan ko na lang. So, live chart analysis. Kasi hindi na tayo nag-drawing kasi yung algorithm na yung kasi yung architecture ko yun na yung bahala oh. I mean, yung model pala. Yung model na ginawa ko, siya na yung bahala. Sineserve na lang niya sa akin lahat. It's up to me na lang to interpret. Most of the time, tama to. Ang nagiging lang dito, nagkakaroon ng, ang nagkakause lang ng disruption. Actually, hindi disruption eh. Noise. Kasi inevitable yung noise. Kahit na anong noise cancellation. Kahit na anong kahit na anong technique ng filter, kung ano pinagagawa ko eh, hindi rin gumagana yung low pass, high pass, wavelet transform. Hindi. All mathematics, tapos it's all mathematics. Yun lang yun. Pero meron pang underlying din eh. Hindi ganun talaga kasi may mga times na pipitik and wala naman tayo magagawa. So yun lang guys. Yun na 11:30. Tutulog na ako. Tulog na ako. Yun lang. Thank you for this day kasi ang dami natin natututunan and hindi tayo titigil hanggat hindi tayo nakakapag-retire. Sobra. Gusto ko nang mag-retire. Pero yan, kita-kits lang bukas. Tomorrow is Sabado, napakabilis ng araw. Excited ako magpasko and Christmas party. Bye-bye!